Kamakailang naghain sa Kamara ang broad coalition ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Impeach Sara now! 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 Ito ang panawagan ng mga complainants mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga kabataan, guro, manggagawa, magsasaka, religious groups at dating mambabatas sa paghahain ng impeachment complaint. Dito rin iginiit ni Teddy Casino at Liza Masa na ang aksyon ng Vice-Presidente ay isang matinding pagtataksil sa tiwala ng publiko at panawagang tapusin na ang fiscal impunity sa gobyerno. Nananawagan din ng grupo sa publiko na bantayan ang proseso at sa Kongreso na agad ipadala ang reklamo sa Senado para sa patas na paglilitis. Bukod sa grave misconduct at abuse of power, kabilang ang paggamit ng 125 million peso confidential funds sa loob ng 11 araw at umano'y pagbabanta laban sa mga opisyal tulad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Inendorse ito ng mga Makabayan Block Representative kung saan nagpahayag si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng mga anomalyang kinasasangkutan ni BP Sara na nag-udyok sa grupo na maghain ng reklamo. Fabricated na mga acknowledgement receipt, yung mga pineke na mga accomplishment report at iba't iba pa na tingin natin ay isang matinding matinding dahilan na para sabihin natin dito na hindi siya worth sa ating trust. Pahayag naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ukol sa pag-endorso nito. Kasama na dyan ang tatlo from Makabayan, kaya sabihin tatabuhin din talaga natin na makumbinse pa yung iba labas doon sa minority coalition. Nagpaliwanag din dito si Renato Reyes ukol sa higit 70 taong naghain ng nasabing reklamo. Lahat sila ay bahagi ng mga kakalampag, kakatok, makikiusap sa kanilang mga kongresista para suportahan itong impeachment complaints. Paglilinaw pa ni Nery Colmenares na tumatayong abogado sa nasabing impeachment complaint. Pero finokus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. At para sa amin, yung pinaka mabilis na paraan na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust. But more than just the mere grounds. Alam nyo, para sa mamamayan, napakataas ng pagpapahalaga nila ng iyong pag-violate sa public trust. Bagamat nananawagan si Pangulong Bongbong Marcos na pagpaliban ito, ayon sa kanila nararapat lamang isulong ito ukol sa karapatan ng taong bayan. Suportahan ang impeachment complaint na ito dahil kung di man mahalaga sa presidente, mahalaga sa mamamayan na panagutin si Vice Presidente Duterte sa kanyang mga kasalanan, yung sinabi nating betrayal of public trust, yung maanumalyang paggamit at pag-ulat sa COA at pagtangging magpaliwanag sa Kongreso kaugnay sa 612.5 million pesos na pondo ng taong bayan. Samantala, tiniyak ni House Secretary General Reginald Velasco na isasagawa ang impeachment process ng patas at naaayon sa saligang batas. The House is committed to performing its constitutional duty with fairness, impartiality, and respect for the rule of law. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. Ayon pa sa pahayag, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng accountability sa pamahalaan at ng papel ng Kongreso sa pagpapanatili ng mabuting pamamahala. Pinayuhan din ng Kamara ang publiko na igalang ang legal na proseso at hayaang manaig ang saligang batas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.